Kung po sa ating mga kababayan na sumusubaybay at nakikinig at nanonood ng ating programa na may mga kamag-anakan, pamilya, kaibigan sa Canada, tutok lamang po kayo. Ano ho? Alamin natin kung kamusta ang ating mga kababayan doon, lalo na ang ating mga opisyales at mga staff ng Philippine Consulate General sa Vancouver, Canada. Sa linya na po natin live, ulitin ko po, nasa linya na po natin ng live and direct from Canada. Lang iba kundi si Philippine Consul General in Vancouver, Honorable Arlene Magno. Magandang umaga po, Consul General Magno. Good morning, Mr. Sampang. Good evening dito sa amin. Anong oras na ba ngayon dyan sa Vancouver? It's 5:10 p.m. O 5:10 p.m. Okay. Naku, hapon na. Well, thank you very much po, Consul General, sa pagpapaunlak po ninyo. At gayon na rin kay Miss Millicent sa pagpapacilitate niya dito sa ating panayam sa inyo ngayong umagang ito. So let me go straight, ma'am, to our questions for today. Kamusta na po ang kalagayan ninyo kasama pa ang ibang mga consulate officials and staff ng ating Philippine Consulate sa Vancouver sa likod po na nangyayaring wildfire dyan po sa British Columbia? Thank you very much. Actually, dito sa Vancouver, malayo-layo naman kami sa nagaganap ng mga wildfires. So we are all okay. Our families are okay. Although nung weekend, medyo sumama rin ng konti yung conditions dito kasi yung smoke siguro nakakaabot na rito. But otherwise, everybody here is safe. Malayo yung Vancouver, yung ating Philippine Consulate General, Philippine Consulate Office. Doon po sa nangyayari ngayon. Sa kasalukuyan po ba, Consul General Magno, patuloy pa rin yung wildfire? So nagaganap siya right now sa Kelowna, which is, to give perspective, mga 5 hours drive, 5 to 6 hours drive from Vancouver. And sa Northwest Territories, which you can reach only by plane via Calgary. So medyo malayo naman talaga siya dito sa amin. Okay, so may nagpapatanong lang po dito, malayo po ba ang Golden, British Columbia? Ang Golden, medyo malayo-layo rin yun sa amin. Okay. So malayo rin po ito dito sa naapektuhan ng wildfire? Layo. Okay, that's good. That's it. Matanong lang namin, kasi laman po ng mga balita, maging sa mainstream at social media dito sa Pilipinas, itong wildfire na nangyayari sa Canada. What are the areas, regions, or provinces under the jurisdiction of the Philippine Consulate General in Vancouver, Canada? At ilang mga Pilipinos po ang living and working po sa mga nasabing lugar na nasa ilalim po ng talaan ng PCG Vancouver? Dalawang malalaking major fires ang nagaganap sa Kelowna, which is in the interior of British Columbia, and the other one is in a territory. It's one of the territories na sakop namin dito sa Vancouver, and it's called the Northwest Territories, particularly the city of Yellowknife. So doon sa Yellowknife, according to the latest national census, may mga 1,600 more or less na Filipinos in the whole of the territory, and 1,000 of them are in the capital, which is Yellowknife. So over the last week hanggang itong mga nakaraang araw, ang balita namin halos the entire population na ng Yellowknife, which of course includes our 1,000 Filipinos, naka-evacuate na. So, and we have not heard any news about Filipinos who have been severely affected. So siguro dala na rin ng maagang pag-evacuate, and but of course ngayon unti-unti pa lang siguro nila nakikita kung ano yung extent ng damage, so hindi pa rin natin alam kung paano sila naapektuhan. So sa Northwest Territories yan. Doon naman sa Kelowna, which is in the interior of BC, ano rin yun alam mo dito kasi uso talaga yung wildfires sa kanila, and kaya lang ang sabi nga nila sa mga balita, mukhang ito ang one of the worst, if not the worst in their history of wildfires. So medyo, I guess, kaya medyo nababalita siya this time. But even in Kelowna, wala rin kaming nababalitaan ng mga Pilipino so far na naapektuhan. Many of them are permanent residents, because we only have about 50 to 60 temporary foreign workers in Yellowknife as well as in Kelowna. So maliit na number. Mostly ba, Consul General Magno, ang mga Pilipinos ba na nagtatrabaho or living and working sa nasasakupan po ng PCG Vancouver, all of those are migrant immigrants, or may mga overseas Filipino workers din tayo?
Oo. So, yung mga overseas Filipino workers na kung tawagin nila dito, temporary foreign workers, nasa mga 50 to 60 lang in both Mm. Yellowknife and Kelowna. So, karamihan sa kanila, mga permanent residents or probably already Canadians, maybe dual citizens, but Mhm. yeah, kukunti lang yung Filipinos. Pero maliwanagan ko lamang po, no, Consul General Magno, wala pa po tayong naitala o na-report na nasaktan na Pilipino sa nangyayaring wildfire diyan po sa British Columbia. Awa naman ng Diyos, wala pa. We are constantly monitoring the situation through the news and the Filipino community leaders in both regions, and wala naman silang nai-report pa sa amin na ano. Siguro the worst na natanggap namin were, a few Filipinos were concerned na baka matanggal daw sila sa trabaho kasi nag-evacuate sila, Mhm. o di kaya yung mga merong mga nagtatrabaho sa minahan na they're on a 2-week shift inside and outside, and then pagbalik nila ididiretso na sila sa mga evacuation center sa Calgary. And so baka daw wala na silang balikan yung kotse nila nandun, yung mga passports nila, they didn't even bring enough clothes with them. So yung mga ganyang concerns yung mga natatanggap namin, but otherwise so far so good naman tayo. Okay. May mga paraan po ba o contact numbers po bang pwedeng ma-access ating mga kababayan dito sa Pilipinas? Ito pong PCG Vancouver para malaman Yes. naman po yung kalagayan ng kanilang mga pamilya sa British Columbia. So actually, we put up an advisory and we gave the telephone numbers and email addresses of both the Philippine Consulate General in Vancouver and the Philippine Consulate General in Calgary. Kasi yung mga nag-evacuate from Northwest Territories, sa Edmonton sila dinadala, no? So sakop naman yan ng Philippine Consulate General in Calgary. So for the Philippine Consulate General in Vancouver, you may contact us at 604-653-5858 or through email at atnsection@vancouverpcg.org. For the Philippine Consulate General in Calgary naman, you may contact them at 587-577-1524 or at email address calgarypcg.atn.gmail.com or at gmail.com. Nabanggit po ninyo, Consul General Magno, yung dual citizenship. Last time, I think yesterday sa ating program, nakausap namin ang Consul General din na, if I'm not mistaken, from Los Angeles, no? Si Consul General Badajos. At sabi niya, isa sa mga nakita niyang napansin nila, dumadami yung nag-a-apply ng mga Pilipino ng dual citizenship. Diyan din po ba sa Canada, especially sa ilalim ng PCG Vancouver, may napapansin din po ba kayo na pagdami ng application for dual citizenship? Totoo yan. Dumadami siya. Well, we've been on a campaign naman to increase the number of Filipinos reacquiring Philippine citizenship. Pero lumaki siya talaga nung pandemic, because I guess that was the only way for them to go home dahil ni-restrict natin ang travel to foreigners. So maraming Pilipino na nag-reacquire ng dual citizenship. Okay. But it's an ongoing campaign, and Yes. so we always encourage Filipinos to reacquire pag naging citizen na sila. Okay. So ngayon po, Consul General Magno, as we speak, may plans po ba kayo kasamang iba pa mga official and staff ng PCG Vancouver to conduct assistance or mission or outreach mission sa mga lugar na naapektuhan na nasa ilalim po ng jurisdiction ng konsulada natin? Well, nakahanda kami, to leave anytime and to be of assistance. Right now, ang magagawa lang namin is to, monitor and receive news from here kasi nire-restrict din naman ng gobyerno ang travel. Sinasara nila yung mga airports, kinakancel nila yung mga flights para, to limit yung mga tourists staying in their hotels kasi kailangan niya ng mga evacuees, and then yung mga airports naman, they're reserved for the firefighting helicopters, yung mga rescue people, personnel assigned. So ayaw naman namin makigulo, but we are ready to serve and to assist anytime that there is a need to. Okay. Sa kabila po ng hinaharap na sitwasyon ngayon dyan sa British Columbia, patuloy pa rin po ba yung mga consular services ng Philippine Consulate General natin sa Vancouver para sa po sa mga kababayan natin na maaaring mangailangan ng serbisyo po ninyo? Yes, of course. Tuloy yan. Bukas kami araw-araw from 9 to 5, and
open ang mga hotlines namin, yung mga emails namin, sinasagot namin lahat. So, we're here to serve. Meron kayong isang activity dyan, Manila Comes to Town. Ano po ba ibig sabihin ng Manila Comes to Town? Ano po ba yung activity na yan, Consul General Magno? Thank you for asking, Mr. Sampang. Actually, this is a Filipino food truck festival. Inumpisahan namin ito noong 2019 kasi we wanted to support our Filipino-Canadian businesses and of course to also, introduce and promote Philippine cuisine to Vancouverites, So we stationed them here in Calgary, in Canada Place, which is just across our office, para matarget namin yung mga pumapasok sa opisina. So pagtanghali, bababa sila, kakain sila sa mga food trucks natin, or yung mga turista na nandito kasi it's done during summer and during cruise season. So we also hope to get yung mga bumababa from the cruise ships or yung mga Filipino crew dun sa mga cruise ships na embark dito. It's a way of promoting Philippine tourism and the same time palaganapin pa, instill pa yung Philippine culture and tradition through food. Ito sa pamamagitan nito, Consul General Magno. Through food and through music kasi meron din kami mga performances to attract passers-by, and so mga Philippine mga kumakanta ng mga Filipino songs by Filipino singers. So yes, pati musika at kultura. Kailan po mag-start ulit yan, Consul General Magno? For this particular year, we made it into a joint cultural project. So, gaganapin ito sa lahat ng cities kung saan kami may konsulado at embahada. Kailan iba-iba lang ang dates namin. For Vancouver, it's going to start on 30 August and it will end on September 1. So, it's going to be during the hours of 12:30 to 3:30 lunchtime. So malapit na, and malapit na. Siguro po ma'am, Consul General Magno, after the activity, tatawag kami ulit at we will ask kamusta yung naging Manila Comes to Town activity niyo dyan, and probably para malaman naman natin kung ano yung mga naging reaction ng ating mga kababayan, maski ng ating mga turista, yung mga foreign tourists natin. Thank you very much, Ma'am Consul General Magno. Not unless meron pa ko kayong mensahe, lalo na sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na meron mga kamag-anakan at kaibigan na nagtatrabaho at naninirahan dyan po sa region ng British Columbia. Yes, maraming salamat, Mr. Sampang. So, sa mga kababayan natin, rest assured that we are closely monitoring the situation. We are in close touch with the Filipino community leaders. Hindi naman namin sila pababayaan. So, basta kumontak lang sila or kayo dun sa mga hotline numbers and email addresses na in-announce ko kanina. And we will come and assist in whatever way we can. In the meantime, we send our prayers and hopes that everybody is well and safe. So, thank you very much. Maraming salamat po, Consul General Arlene T. Magno. Isang magandang umaga po mula dito sa Pilipinas. Mabuhay po kayo and always stay safe po. Salamat po.